Pangatlo po, inamin na po ni Colonel Garma nung nag-meeting kayo. In the statement of former Major Fortaleza, sinabi niya na po yung tawagan, yung first visit, tapos yung statement that ayos na, may mga tao na dun sa loob. Now, in the last hearing, you deny it. Now, this will be your last. In this committee to tell the truth. Do you confirm that indeed Superintendent Padilla with you in the CIDG office? Ito, kami na patang process na labas din. Saka alam po namin ang totoong pangyayari. Alam po namin yung puzzle, tapos na po. Well, pinarinig ko lang yan, bahagi po yan ng mga sunod-sunod na public hearing ng Quad Committee. Kaya ko pinaririnig yan kasi ito bang ginagawa? Kasi first time po nangyari ito na nagkaroon ng Quad Committee ang Kongreso. Parang mula pa noong 1987, sa ilalim ng 1987 Constitution kung saan bumalik ang Philippine Congress under itong Presidential System of Government. Ngayon lang nangyari ang Quad Committee. Kayo ba, tayo bang mga Pilipino dito at sa abroad? Tinatanggap ito? Nakabuti ba ito sa atin o hindi? Ang purpose po ng Quad Committee, imbestigahan ang mga nakakagulat na mga nangyari. Yung human rights violation, Pogo operation, gambling yan, illegal drugs, at saka ho yung pagbili ng libu-libong hektarya na lupang pag-aari ng Pilipino na nasa kamay ngayon ng Chinese national. So yan yung apat na issue. Kaya nagkaroon ng Quad Committee hearing. Sa tingin ba ninyo mga kababayan sa ating dito sa mga Pilipino sa abroad, ito ba'y nakatulong sa paghahanap ng katotohanan? Ito ba'y talagang kailangan natin para ilabas, malaman ang mga nangyari sa ilalim ng Duterte administration? Yan yung tanong dyan. Kontento ba kayo sa sunod-sunod na hearing na na-expose ang maraming mga illegal activities na hindi natin alam noong mga nakaraang araw na meron palang ganito? Sa loob ng 6 na taon ng Duterte administration, na-discover itong mga ganitong nangyari. Na ang ating pagkakaalam na iparating sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad na matino, magaling ang Duterte administration. Pero nung magkaroon ng ganitong Quad Committee hearing, lumabas naman ang mga negatibo na mga paglabag sa karapatang pantao at illegal na negosyo. So ngayon, sa akin pong analysis, opinion, interpretation dito, nabaliwala, nasira ang imahe ng Duterte government na sila'y matino at maayos na pamahalaan, makatao, anti-corruption at kung ano pa. Natabunan itong mga alleged human rights violation at illegal na pogo. Well, tinatanong ko kung kayo po ay kontento rito, kung ito ay nakabuti sa ating kaalaman ang operasyon ng pogo. Ano operasyon ng Quad Committee hearing? Ako po sa aking pagsubaybay bilang mamamahayag, bilang vlogger at bilang Pilipino, kailangan natin ito. Okay? Para sa akin, nakatulong sa ating kaalaman dahil na-expose ang mga isyong hindi natin alam. Maring pinagtakpan ng nakaraang administrasyon o nakaraang mga taon. Ngayon, isa-isa na pong naglalabasan ang mga testigo na may sinumpaang salaysay, ang mga akusasyon na may sinumpaang salaysay,
mga pagpapatunay sa kanilang personal knowledge o pagkakasangkot. Ang nakakagulat dito, yung mismong mga sangkot sa illegal activities, lumutang at inamin ang kanilang participation. Inamin din na handa sila na panagutan sa ilalim ng ating batas. Kahit makulong sila, kahit isinakripisyo ang kanilang buhay at pamilya, ginawa. Kaya nakakagulat ito. Walang pinilit para magtestigo. Walang pinilit para maghayag at magbuwis ng buhay para ilabas ang katotohanan. Lahat ng mga testigo ang sinasabi, konsensya. Nakokonsensya na sila. Kaya kanilang inilabas ang kanilang lahat na nalalaman kasabay ng sinumpaang salaysay. Alam niyo yung sinumpaang salaysay, yan po'y dokumento na magpapatunay at pangangatawan na nila. Ibinuwis ang buhay para ilabas ang katotohanan. Ay di ba pumapor yan sa mga Pilipino? Pumabor sa ating lahat dahil meron palang ganyan na nangyayaring hindi natin alam. Pero siyempre, ibinibigay naman po ng Quad Committee ang pagkakataon sa mga taong naakusahan, sa mga taong tinukoy na humarap din sa komite at ipagtanggol ang kailang sarili. Pero until now, ang tinutukoy dyan at inimbitahan ilang ulit na ang dating Pangulong Duterte at mga Duterte, pero wala pa rin dumating. Kahapon o isang araw, inaasahan na si Pulong Duterte, anak ng dating Pangulo, ay haharap. Dahil sabi niya ay meron siyang quick response sa ongoing hearing, pero wala akong nadinig tayo. Sana sa susunod ay dumating. Akusasyon, paratang, laban sa mga paratang. Pero ang dating administrasyon, dating Pangulo, ang hinihintay nating magsalita rito. Wala pa. Kahit sa media, social media o press conference, wala pong sinasabi anumang reaksyon ang dating Pangulo. Open ang Quad Committee sa invitation sa dating Pangulo para bigyan ng oras pagkakataong sagutin ang mga isyong maaaring siya'y may kinalaman. Pero wala pa rin. So mahaba pa ito. Inamin na ni Deputy Speaker Suarez, Deputy Speaker Gonzales at yung mga chairman ng iba-ibang komite na kapaloob sa Quad na marami pang madidiscover. Bukas pa rin ang kailang opisina sa mga voluntaring nagbibigay ng sinumpaang salaysay at testigo sa mga illegal activities ng nakaraang gobyerno. Kaya para sa akin, bilang Pilipino, nakatulong ito sa larangan ng paghahatid ng impormasyon. At yan naman ay lahat ay maaaring patungo sa korte o in aid of legislation, gagawa ng mga batas para hindi na maulit ang mga naging karahasan. So, sana, ulitin ko, sana magsalita na ang dating Pangulo tungkol sa mga isyong ito. Totoo ba o hindi ang mga nangyaring ito? At siyempre, yun namang mga inakusahang mga dating opisyal ng gobyerno, dapat magpaliwanag din sila. Ngayon po ang na-involve ay mga kernel, mga opisyal ng PNP sa mga sabuatan, di umano base sa mga testigo. So mahaba pa ito, huwag tayong magsawa dahil ang katotohanan lalabas at lalabas kahit kailan. Walang maitatago habang panahon sa katotohanan. Ngayon, dahan-dahang lumalabas na. Ipairal ang batas, panagutin ang lahat ng mga may pananagutan, bigyan ng proteksyon ng mga voluntary na nagsasabi ng katotohanan sa likod ng sinumpaang salaysay. Yan po yung rule of law, due process, pagtatrial, dalhin sa husgado, pairalin ng batas. Yan ang policy ng Marcos administration sa kasalukuyan. Please like, subscribe and follow sa ating mga video.